Alright. Hi guys. Hello, hello. Ayan. Okay, hello guys. Okay, so I hope naririnig ako, no? But anyway, share ko lang guys kung bakit tayo nag-buy kanina. Okay. So, explain natin, no? So, para at least makita nyo rin kung paano ako gumagawa ng setup. And then, paano rin ako tumitingin ng ah paano yung strategy natin. Okay. So, ngayon guys, ito 'no, bale ngayong araw na 'to, ito yung unang araw ng weekly candlestick. Okay. So, kung titingnan natin guys, sa weekly candlestick ni Bitcoin, nagkakaroon ng consolidating, tama? So, pero, siyempre ang expected price talaga pataas yung market. So as of now bullish, no? So merong bullish na si Bitcoin sa weekly candlestick. Okay, so kung makita nyo, ang liit pa lang ng candlestick dito. Tama, kasi ito pa lang yung unang araw niya. Yan. Sa daily, di ba, pare sila. Yan yung itsura niya. Dito rin yung itsura sa weekly. Okay, so kasi isang araw pa lang yan. Yan. So, bali guys, no, kung titignan din natin sa daily time frame, no? So, ano rin siya, bullish din siya, no? So, kumbaga pataas na yung price, no? So, from here, 'di ba? So, umabot na siya ng 62,000 na price. And also, meron din dito fair value gap. So, in short, guys, sa daily fair value gap, guys, ganito siya. Yan. So, ito yung fair value gap. Yan. So, yan, okay. So, yung area na 'to, yan yung tinatawag na fair value gap, okay. So, siyempre para 100%, ito yung 50%, okay, tapos ito yung baseline. So, yung fair value gap guys, or FVG, so usually kasi binabalikan yan para magkaroon ng retest, okay. And kung makikita nyo kasi, merong order block sa daily time frame, ito order block yan. Okay, and engulfing pa siya, 'no? So, mas malaki pa yung, current candlestick kaysa sa previous. So, in short talagang tataas tataas na ng tataas na yung market. In short, tapos na yung pa-downtrend niya. Okay, tapos na yung pag-bearish ng market. Alright, so kaya naghanap tayo ng buy opportunity, tama? Okay, pero, paano ba natin ginawa yung setup kanina? Okay, so nag-send ako ng signal, I think, ano bang oras yun? Ay, wait lang. Mali. Okay, mali. Alright. So, teka. Window pala dapat. Window. Entire screen na lang. Okay, so entire screen guys. No? So, dito nag-send ako ng signal guys ng ah 12 p.m. Okay, so nag-send tayo ng signal ng 12 p.m. Pero paano ba nangyari? Ano ba nangyari? Bakit ako na-send ng signal dito guys? So kung makikita nyo guys, ito yung nangyari no, nung mga around 11 p.m. to 12 p.m. So from here, 11:30 ata or 11:20. Okay, and then dito, ito naman yung oras na nag-entry tayo. So, ngayon guys, actually 11:20 pa lang, nakabay na ako. Okay, nakabay na ako. Nag-scalping lang ako guys. No? So, paano ako nag-buy? Bakit ako nag-buy? Kasi since maraming no wick candlestick, yan. So, dito nakita ko may no wick candlestick dito guys. So, usually kasi pag no wick candlestick guys, binabalikan niya yung market, binabalikan niya yung price niya. So, no wick candlestick guys, no? Kaya naghihintay ako ng reversal or pullback. Okay, yung reversal, ibig sabihin yung parang uh, pat, from from downtrend, uptrend na siya. Okay, so naghihintay ako guys. So, hindi ako pumasok dito, hindi rin ako pumasok dito. Pero dito na ako pumasok. So, bakit ako nag-buy dyan? So, 11:20 p.m. guys, nag-buy ako. Tama. So, nag-scalping lang ako guys. So, nag-buy ako dito and then, ang stop loss ko is dito.
Yan. So, ito yung stop loss ko. Dito ako nag-buy. O, di ba? Okay. Pero syempre, titingnan lang natin kung pataas na ba, no? Kasi baka mamaya hammer ano na to, no? Hammer pattern na, no? So, pero syempre, usually, kapag mga hammer pattern, hindi naman talaga nangyayari, no? So, iba pa rin. Okay. So, ngayon, dito nag-buy ako. So, bakit dito yung stop loss ko? Kasi guys, 'pag nag-buy ako dito and then nakita ko na na-hit niya yung stop loss ko, ibig sabihin magulo pa yung market. Ibig sabihin talagang parang manipulated yung market, 'no? So, hindi natin alam yung direction talaga kung saan siya papunta. So, dito nag-buy na ako, okey. So, bakit ako nag-buy? Kasi kung makikita niyo itong candlestick na 'to, nagkaroon siya ng strong pullback or strong bullishness. Okay. Ang ang interpretation ko diyan guys, okay. So, ah, dito siya nag-open and then bumaba muna and then grabe yung dito siya nag-open and then bumaba muna and then grabe yung pag-pullback, okay. Or ibig sabihin, ang yung mga buyers, okay, yung mga buyers talagang pilit tinataas yung price. Kaya nagkaroon ng ganyang week. Alright? So, nagkaroon siya ng ganyang week. So, ngayon, nung nagkaroon ng ganyang week, nag-enter tayo, pero tumaas siya, no? Talagang tumaas siya, hanggang dito nga lang siya tumaas sa next 5 minutes. And then bigla, bumagsak, bumaba. Okay. So, nung bumaba na siya, yun na, sabi ko mukhang manipulated or mukhang magulo yung market. Okay. So, pero hindi ako basta-basta nag-exit, no, sa trade na 'to. Kasi nakita ko no weak candlestick din siya. Okay. And then hanggang dito, natapos yung price and then no weak candlestick, pero guys, eto, kung makikita nyo, sa next candlestick niya na 5 minutes, nilagyan niya no wick tong no wick. Kaya ang itsura niya guys, ganyan. O, di ba? So, parang ito yan, no? Akala mo, sa 15 minute, sa overall 15 minutes, guys, itong kulay pula na to, okay. So, meron siyang wick dito. Meron siyang wick. Pero dito sa taas, wala. Tama, wala siyang wick. Okay. So, if wala siyang wick dyan, babalikan niya yung price. Pero hindi natin alam kung saan ba siya tataas kasi etong nangyari na 'to, puwedeng dito mangyari yan sa stop loss ko. Kapagka na-hit niya yung stop loss ko, hindi ako magpapa-buy. Okay, so gano'n yung, lagi kong, rule 'no. So ngayon nag-layer ako dito kasi nag-layer ako dito, nag-buy uli ako dito kasi walang wick. So nangyari yun, so kumbaga nag-consolidating muna siya, okay. And then, kung makikita natin guys, nagba-bounce yung price dito sa area na 'to. Okay, so never niyang binabalikan, hindi na siya bumababa talaga dito guys. So malaki yung chance na tumaas na ng tumaas yung price. So ano yung naging confirmation ko na tataas na yung price, 'no? Bakit hindi pa rin ako nagpapa-buy sa inyo? So siyempre gusto ko guys na sure yung setup natin, hindi rin malaki yung drawdown, and mas malaki yung wins natin. Okay, so eto na guys, 'no. So nagkaroon ng reversal dito, 'no. So nagkaroon ng pressure ng mga seller, pero bumawi uli yung mga buyers. Ang dami pa ring mga nag-buy. So nagkaroon uli ng strong pullback dito. Meron man strong pullback dito sa gitna, pero dalawa na yung strong pullback. Ang pangit naman kung strong pullback pa uli dito pababa. Tama? Okay. Nagkaroon ng strong pullback diyan guys. Okay. Yung next candlestick, okay, so bullish siya. Tama? And then the next candlestick uli guys. Okay, wait lang.
Ayan guys, sorry guys umiyak si baby. Okay, so ayan guys, eto going back. So dito nagkaroon na ng order block na tinatawag. 'Pag sinabing order block guys, yung previous candlestick natin, yung previous candlestick is maliit kaysa dun sa current candlestick. Okay. So, pero siyempre hindi natin masasabi na valid order block siya kasi baka mamaya yung next candlestick na 'to bumaba pa uli. 'Pag bumaba siya, okay, yun na, hindi siya valid order block. Okay, so parang ganito, 'yan, 'di ba, hindi siya valid order block, 'no. So, pero nung nagkaroon na ng valid order block guys, 'no, so ah, from here, 'yan, 'di ba? So, from here, 'yan, nagkaroon ng order block. And then, dito na tayo nagpa-buy. Okay, so sa area, sa minute na 'to, dito na tayo nagpa-buy guys. Kasi natapos yung price dito. So nagpa-buy na ako diyan and then na-hit na natin yung TP1. So bakit ang TP1 natin is ano bang TP1 natin? 62,900. Okay, kasi dito guys, may no wick. So may chance na babalikan niya yung price na yan. Okay. So dito tayo nag-buy. Okay, and binalikan niya nga yung price, guys, tama? Kaya na-hit natin yung TP1. Okay, and kung ma-hit man natin yung TP1, guys, sa oras na yan, for example, ito, 12 PM to eh, no? Pero na-hit natin yung TP1, 1 PM. Okay, so kung na-hit niya yung TP1 ng 12 PM, pwede natin ma-hit yung TP2. Okay, kasi magiging engulfing na siya. Pero hindi nangyari, no? So, kaya tendency, ang na-hit lang natin TP1 lang. Ayan, ang pinakamataas na price na inabot niya, ayan, 62,900. Ibig sabihin nagkaroon ng rejection dyan. Okay, and ngayon, bakit bumalik na siya sa price dito? Okay, bakit siya bumalik dito sa price na to? So, kasi kung makikita nyo guys, ayan o, may no wick. Ayan. May no wick candlestick din dito guys na create nung 11 to 12 PM. Kaya bumalik uli yung price guys, no? 'Di ba? So, but not all the time guys na 'pag no wick candlestick bumabalik yung price. Okay. So, ngayon, ano yung mga confirmation na anong confirmation natin dito? Okay, bakit tayo nag-buy? So, una, mayroong no wick dito. Pangalawa, merong bounce ng price. And pangatlo, nagkaroon ng order block. So, tatlo yung naging confirmation natin para mag-entry or para pumasok sa market na to at magkaroon ng setup. So, kung makikita nyo guys, wala akong indicator. Okay, kasi yung ginagamit kong strategy is price action. So, syempre guys, hindi natin napipredict yung market, pero we react kung ano yung pinapakita sa atin ng market. Okay? So, I hope marami kayong natutunan and thank you guys sa panonood. Okay? So, isa-send ko to sa Telegram and I hope na meron tayong nakuha. Okay? So, yun lang guys and God bless.